Mga kaibigan, inyong maririnig ang kasaysayan ng isang lalaking nagligtas ng kanyang kapwa. Siya ay si Abel. Matagal na magkaibigan ang mga magulang namin ni Nardo. Kaya naman naging magkaibigan din kami. Subalit ang pagkakaibigan yon ng mga magulang namin ay biglang nagwakas. Nardo, nakikiramay kami ni inay. Pakiusap. Huwag kang magalit sa amin ni Abel. Napakasakit ho, Aling Ibyang. Bakit kailangan mangyari ito sa atin lahat? Hindi namin gusto ang nangyari. At sumukon sa mga pulis si Itay. Ano ang ginagawa niyo rito? Mga walang ya! Nay, uminahon ho kayo. Atang, naparito kami upang makilamay. Alam po namin masakit ang nangyari, Aling Atang. At nasasaktan din po kami. Hindi namin kailangan na pakikiramay niyo! Umalis kayo dito! Umalis kayo, pamilyang kriminal! Nay! Nay, nailibing na po si Itay. Ano pong plano niyo ngayon? Wala nagbabago sa dati kong sinabi. Mabubulok sa bilangguan si Carding. At ikaw, Nardo, ha? Ayoko na makikipagkaibigan ka pa kay Abel. Nay, parang magkapatid na po ang turingan namin ni Abel. Dapat ka magalit sa kanya! Isumpa mo sila! Dahil ang ama niya ang pumatay sa tatay mo! Huwag mo kalilimutan yan! Pero hindi naman po yung kasalanan ni na Abel at Aling Ibyang. Huwag mo sila ipagtanggol! Maawa ka sa sinabi ng ama mo! Sundin mo ang mga sinabi ko! Malungkot ka na naman, Abel. Nasa lubong ko kanina si Aling Atang. At tulad ng dati, pinagsisigawan niya ako. At tinawag na pamilyang kriminal. Hindi ko naman masisisi si Atang na magalit. Talagang masakit ang mamatayan ng asawa. Pero sana makita niyang katotohanan at matanggap niya yun nang maluwag sa kanyang kalooban. Pati po si Nardo. Pinaiwas na rin niya sa akin. Kaya nga po sa text na lang po kami nakakabalitaan. Anak, kahit ilang beses ka pang ipahiya ni Atang, sana wag mo siyang papatulan, ha? Maging mahinahon kang lagi. Sige ba, Aldi Boy? Inom lang, ha? Ako bahala, ha? Sige, inom lang. Okay ka talaga, Bobit, ha? Oy, Bobit, Abel nga pala, paparating! Ayun na! Sandali, tatawagin ko, ha? Oh, Hihinga natin ng pantoma. sige! Oh. Abel, sandali lang. Ha? Bakit, Bobet? Saluhan mo naman kami dito. Tama nga! Pasensya na. Uma ka muna! Mga hindi ako mainom, di ba? Uminom ka kahit konti lang. Ngayon, pag nakainom ka na, at talagang ayaw mo kaming samahan, dahil mahina ka, at di mag-iwan ka lang ng perang pangtoma namin. Di ba, Bobet? Tama, tama. Pasensya na. Talagang hindi maaari. Pambira, yabang mo naman. Kung mas nakakala mo, linis mo, ah. Maraming nagagawang masama ang tao kapag nasa espiritu na ng alak. Tulad ng pagkakapatay ng tatay mo? Sa tatay ni Nardo? Ano bang sobrang idiintik mo? Ikaw naman, oh. Nakakapanas itong si Abel eh. Kung
kumilos, akala mo, walang kasalanan. Wala akong alam na kasalanan ko sa Inotik Boy. Meron! Kriminal ka! Di ba kung ano ang puno, siya din ang bunga? Kriminal ang tatay mo, kaya ganun ka rin. Bahala kayong magtawa. Pero alis na ako. Ay, sandali lang sabi! Dato, bakit mo binasag ang bote ng alak? Bakit? Dahil ito ang tatapos sa kayabangan mo! Anong balak mong gawin kaya, Mel? Bobet? Si Kapitana! Papatayin mo? Sa pamamagitan ng basag na bote na yan? Ha? Hindi po, Kapitana. Binibiro ko lang si Abel. Huwag ka nang magsinungaling. Kanina pa kami nasa paligid ng mga kasama kong tanod. At narinig namin ang lahat ng sinabi mo. Hoy, kayong dalawa, ha? Ayokong gagalawin ninyo si Abel. Tahimik na tao yan. Walang ginagawang masama sa inyo. Kapag may masamang mangyari sa kanya, kayong malalagot sa akin. Kapitana naman, oh. At tigilan nyo rin ang pangahamak ng kapwa. Kapitana. Para walang gulo dito sa ating barangay. Bobet, napahiya tayo kanina. Nakakuha kasi ng kakampi ng Abel na yun eh. Dahil kay Kapitana, ha? Napigil yung gusto kong gawin sa kanya eh. Pero may araw din sa akin ang Abel na yun. Ako, Bobet, huwag kang rumesba. Dali, baka ipabugbog tayo ng Kapitana. Iba pa naman magsalita yun eh, talagang ginagawa. Dato, kumusta na si Aling Atang? Ngayon, nangangayayat na. Madalas pa rin malungkot. Galit pa rin sa inyong lahat. Ikaw, Tol. Galit ka pa ba? Aminin ko, masakit pa rin sa akin ang nangyari sa tatay ko. Isipin pang namatay siya sa kamay ng kanyang kaibigan. Na tatay mo naman. Pero maliwanag ang sabi naman ng nakakita eh. Aksidente nangyari. Pareho na silang lasing at nagkapikunan. Nagagawan sila sa patalim na dala ni Itay. At sa pag-aagawang yun, siya ang nasaksak. Na siya nang ikinamatay. Kahit masakit, tanggap kong katotohanan yun. Maraming salamat, Nardo. Sana dumating din ang panahon na matanggap din yun ang nanay mo. Ito na walang iya. Paparating na. Sabi ko na eh, dito siya dadaan sa madilim na eskinita pa uwi sa kanila. Dahil mas madali ang daan ito. Lagot ka ngayon sa akin, Abel. Abel! Bobet, Sandali nga! Bobet, ano kailangan mo? Masyado akong napahiya nung huli tayo magkita eh. Kinampihan ka ni Kapitana. Kaya ngayon, maniningil ako ng utang. Bobet, ayoko ng gulo. Pakiusap, tigilan mo ito. Titigil lang ako, ha? Kapag nakaganti na ako, anak ng kriminal! Ha? Ano? Ha? Bobet, tumigil ka na. Tigil? Huwag mong piliting patulan. Gano'n, ha? Mayabang ka talaga! Ano? Ano? Talagang pinipilit mo ko! Ito po! Uy! Kung talagang gusto ko, umante sa mga pangahamak mo sa akin, kaya kitang lumpuhin ngayon, patayin! Dahil hindi ka na makagulapay. Pero hindi ko gagawin. Dahil ayokong sirain ang buhay ko. Maging ang buhay ng pamilya mo. Kaya sana, huwag mo rin sirain ang buhay ng kapwa mo!
pala gabi ka nang umuwi at may pasa ka pa kanina. Iniwan ko po siyang hindi makagulapay doon sa eskinita. Pero sinabi ko sana sa lubong kong tauhan ni Kapitana na tulungan nila makauwi si Bobet. Anak, maging mahinahon ka sana. Ayoko mapahama ka. Tulad ng iyong ama. Kaya nyo, Nay, hindi na po mauulit yun. Mga kapitbahay! May Ah? tulong kila Aling Atang! Ano yun? Narinig mo, Nay. Ang sunog daw kinakain natin. Kailangan tulungan ko siya. Wala ako doon Senado eh. Nabanggit siya sa akin na magkita kami kanina. At may sakit din si Aling Atang. Kaya tutulungan ko siya. Lolo! Tulungan niyo ako! Hindi ako pakalaban sa ay! Abel! Narito ka! Ligtas na kayo. Halika. Bago patuloy ang matupok itong bahay niyo. Wala na tayo bahay, Nardo! Wala na! Nay, hayaan nyo na po yun. May tatayo po natin yun. Ang mahalaga, buhay po kayo. Dahil sa pagkakasakit ko, wala akong nailigtas sa gamit. Paano na tayo ngayon? Atang, handa kami tulungan kayong makabangon. Siya nga po, Aling Atang. Uy, maluwag naman itong bahay namin. Lumito na muna kayo habang hindi pa naiaayos na muli ang inyong bahay. Gagawin niyo yun. Sa kabila ng mga masasakit kong sinabi sa inyo. Nasaktan ka, nawala ng asawa, kaya hindi kita sinisisi. Pero para sa akin, hindi na pagbago ng pangyayaring yon ang pagiging magkaibigan natin. Ibig. Kaya hayaan po ninyong tulungan namin kayo. Salamat, Abel. Iniligtas mo na si Inay. Ngayon, tutulungan niyo pa kami. Pare-parehas lang naman tayo nasaktan. Kaya parehas din nating pagalingin ang ating mga sugat. Dahil sa pangyayaring yun, muling nanumbalik ang pagkakaibigan ni Inay at Aling Atang. At ganoon din naman kami ni Nardo. At nabawasan na rin ang mga taong mahamak sa akin dahil sa kasalanan ni Itay. Ako po si Abel at ito ang aking buhay. Kung magiging mahilakon lamang ang mga tao at iwawaksi ang puot at gantihan, magiging mapayapa ang ating kapaligiran. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Fidel Benabin, Susan Robles, Shirley Gaspi, Susana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Abel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Miar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang paglalakad ng isang individual na halos gustong burahin sa isipan ang labis na hirap na pinagdaanan noong kanyang kabataan. Siya ay si Kaloy. Hiwalay ang aking mga magulang. Dahil wala namang maayos na trabaho nanay ko, kung kani-kanino na kaming magkakapatid ipinagkakatiwala para lang mabuhay. Minsan sa lola namin, sa tiyo, sa mga tiyahin, pati sa mga malalayo naming pinsan. Sa mga panahon yun,
Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pamilya. Dahil sa bawat puntahan ko, hirap at pasakit ang aking nararanasan. Gutom na ako. Hindi na naman ba ako tinira ng pagkain ni Chang? Teka, titignan ko kaldero kung may kanin pa. Oh, hindi pa nahugasan na kaldero. May tutong pa. Ito na lang ang kakainin ko. Teka, yung kawali. May tira pang mantika ng adobo. Ipapahid ko itong tutong sa kawali. Okay. Si Chong, galit na naman. Bakit kaya? Chong, bakit po? Walang hiya. Galit ko. Chong, bakit po? Sabi ko sa'yo, linisan mo na maayos yung sasakyan ko. O bakit may gasgas yung salamin? Hindi ko po alam. Baka po yung mga nagtitrip na naman ng mga kabataan sa labas ang may kagagawa noon. Ikaw Galit ko, Chong. Hiling ko sa'yo, basta nakaparada ang sasakyan ko sa labas. Babantayan mo. Chong, kasi... Huwag ka na sumabat. Ay, bakit? Ano naman ginawa mo kanoy, ha? Hanapin mo yung nilang gumawa nun sa sasakyan ko. Pag hindi mo nakita, humanda ka sa akin. Naman, oo. Ikaw talaga kanoy, oo. Hindi ka na natuto. Chang. Oo, anong sinabi sa'yo ni Leandro? Sundin mo. Nang hindi ka nasasaktan. Sawang-sawa na ako sa pagmamalupit ng mag-asawang ito. Buti pa, maglayas ako. Bahala na ako saan ako mapunta. Basta mahalaga, makaalis ako sa bahay na ito. Kaloy! Nasaan na naman kaya itong taong to? Ay, hindi pa nakakapagluto ng almusal eh. Pati itong mga hugasin dito sa lababo eh, hindi pa nahugasan. Nako, ay talagang ginagalit ako ng damong ito ba? Alay! Ay! Ah! Leandro! Naglayas yata ang pamangkin mo. At bago umalis, binutas pa yung gulong ng sasakyan natin. Ano? Kaya napakitid pinag-ulan na ito. Pasak-pasa na ako. Pati ang suot ko. Hindi ko na rin alam kung nasaan na ako. Masukal itong daan. Hindi na rin sementado kalsada. Ah, may sasakyan. Ala, baka kaya katulad ng napapanood ko sa mga pelikula. Baka kung anong gawin sa amin ng driver. Baka dalhin ako sa kagubatan tapos ilibing ako ng buhay. Ano ginagawa mo dyan? Ako po ba tinatanong nyo? Saan ka ba papunta? Halika! Sumakay ka lang rito. Sarap. Oh, dahan-dahan lang. Wala namang aagaw sa pagkain mo ba? Pasensya na po kayo. Talaga pong gutom na gutom ako eh. O, sige lang. Oo. Marami pang pagkain. Kumain ka lang. Dito ka na tumira sa amin, ha? Oo. Aampunin ka na lang namin. Totoo po bang sinasabi nyo? Oo. Hindi ka pa ba namin kilala pero alam namin ang mabuti kang tao. Salamat po. Teka. Kamo, pinagmamalupitan ka ng tiyahin mo? Yung pong chewing ko, madalas akong bugbugin kapag hindi niya nagugustuhan ang ginagawa ko. Kaya ba may pasa ka sa braso? Oo. Anong year ka na ba iyo? 2 taon na po akong natigil sa pag-aaral eh. Ay, Huwag ka mag-alala, Kaloy. Tutulungan ka namin. Salamat po talaga. Maraming salamat po. Chang? Chang! Ah, Roman! Chang! Oh. Ipinabibigay po si
salamat. Sakto. Wala pa akong naiisip na lulutuin mamaya sa pananghalian. Ay, siya nga pala. May papakilala ako sa iyo. Sino po? Kaloy! Kaloy, halika! Sinong Kaloy? Ampo namin ang joiner mo. Kilala niyo ba yan? Baka mamaya magnanakaw yan. O kaya, Saan? Bakit po? hindi naman pala mukhang magnanakaw. Kaloy, Ho, si Rowan, pamangking ko. magandang araw, Rowan. Hello? Eh, Rowan, Po? baka naman pwede mo tulungang mag-enroll bukas sa eskwelahan niyo si Kaloy. Eh no, wala akong problema, Chang. Kahit na ngayon eh. Ay, siya. Isasama ko siya ngayon sa bayan. Eh, syempre, kailangan niya ng damit at sapatos. Sige, Chang. Pupunta na lang po ako dito bukas. Ay, salamat, Rowan, ha. Oh, Kaloy, Oh, may kaibigan ka na kaagad dito. Hindi ka na malulungkot. Rowan, umuwi na tayo. Baka hinahanap na ako sa bahay. Mamaya na. Maaga pa eh. Lumubog na ang araw. Mamaya madilim na sa daan. Matatakotin ka ba? Hindi ah. Alam mo, nung sinabi ni Chang na may ampun sila, tapos hindi naman nila kakilala, ang una ko naisip, yung gaya sa mga pelikula ba na may inaampon, tapos yung ampon, magnanakaw pala, o kaya, psychopath, ganun. Talaga? Bakit? Ganyan din ang una kong naisip. Noon kay Chong, nang hintuan niya ako sa tabi ng daan. Totoo? Oo, Pareho yata tayong mahilig manood ng horror. oo. Ang dami talaga natin pagkakapareho, no? Pero mabuti ka. Hindi ka nakaranas ng labis na hirap sa buhay. Kung ako lang ang papipiliin, ayoko nang balikan pa kahit sa alaalang mga panahong wala pa ako rito. Ang hirap eh. Mas madalas akong gutom kaysa busog. Sampal dito, sapok doon, suntok sa braso, batok, tadyak sa binte. Alam mo, masahol pa ako sa asong palaboy sa kalsada. Pero tapos na yun, Kaloy. Ngayon, maginhawa ng buhay mo. Tapos, may pamilya ka nang maituturing. Pero alam mo, Rowan, Hmm? minsan natatakot ako. Saan? Natatakot akong baka panaginip lang ito. O kaya, baka mawalang bigla sina Chang Nora at Chang Haner. Natatakot akong mawalan muli ng pamilya. Ng tahanang mauwian. Natatakot akong mawalang mga taong nagmamahal sa akin. Iner, magbihis ka na at makakain na tayo. Iner? Bakit? Naninikip ang dibdib ko. Ay, hirapan ako. Huminga. Tatakbo ka tayo sa ospital. Iner! 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 Kalay! Kalay! Bakit? Ang joiner mo! Hindi! Chong! Chong! Kaloy, Oh, Kaloy. Chong! Oh, Chong! Nandito ka? oo, kararating ko lang. Chong! Bakit mo ko niyayakap at saka? Bakit ka umiiyak? Bakit ba? Ano nangyayari dyan? May, itong si Kaloy, na naginip yata. Pasensya na po kayo. Ginangungut ka ba? Eh, dito ka kasi nakatulog sa supe. Pagod na pagod ka yata dyan sa ginagawa mong research paper. Chong! Chang! Ingatan niyo palagi ang katawan niyo, ho. Kapag may nararamdaman kayo, magpadoktor kagad kayo. Huwag niyo papabayaan ang sarili niyo. Hindi ko kaya mawala kayo. Ano ito? Bakit ka umagulgul dyan? Diyos ko naman. Nanaginip ka ba na may sakit kami ng tiyo mo? Balakoy, huwag kang mag-alala.
Malakas pa kaming dalawa. Malakas pa kami sa kalabaw. Eh kung hanggang ngayon iniisip mo pa rin na baka bumalik ka sa dati mong buhay noon. Ay nako, Kaloy, iho. Ito ang sinasabi ko sa iyo. Hindi ka na mawawala ng pamilya. Naririto kami ng tiya mo at hanggang nabubuhay kami, kasama mo kami. Ay, salamat po, Chong. Chong Nora, salamat po. Ay, tama na nga yan. Ang mabuti pa, kumain na tayo ng hapunan. Oh, siya, sige. Mabuti pa nga. O, tayo na. Kain na. Iner, magustuhan kaya niya to. Uy, sabi ko naman sa iyo hindi naman pihikan si Kaloy. Jack, masusurpresa siya. Kasi sabi natin, wala tayong inihanda kahit ano para sa kanya. Uy, yan na siya. Pasok na sa sala. Ayan. Tan, nauwi na po ako. Happy birthday! Nagulat naman ako sa inyo. Nagulat ka ba? Akala ko ba wala tayong handa kasi may pinagkakagastusan si Chong. Aba, hindi pwedeng wala. Oo. First birthday mo rito sa bahay, ano ka ba? Tama. O, sige na. I-blow mo na ang candle, ha? Ay, sandali lang po! Ay, Ayaw mo naman. Kanina ka ba namin hinihintay? Akala ko hindi ka na darating. Ako, hindi pwedeng hindi, Chang. Oh, sige na. Blow mo na yung candle, Kaloy. Ah? Kunan kita ng video. O, sige na, anak. I-blow mo na ang kandila. Okay. Oh, Oh, kain na na. Happy birthday, Kaloy. Oh, regalo ko sa'yo. ano ito? Mamaya mo na buksan. Putol na kamay ito na may dugo, ah. Kung wala nga palang gagawin bukas, sama ka na ba? Showing na yung part 2 ng paborito nating horror film. Manood tayo. Oh, talaga? Chang. Narito kami. Ay, baka nakakalimutan nyo na may ibang tao rito. Chang. Chang naman eh. Oy, Stoy, kumain na muna tayo, ha? Baka gutom lang yan. Tayo na! Oh. Tahanan, pamilya, pagmamahal. Ito ang biyayang ibinigay sa akin ng Diyos matapos ang mahabang panahong pagtitiis at paghihirap. Totoo palang walang permanente. Kahit ang mga mas salimuot na pinagdaraanan natin, darating at darating ang panahong matatapos din ang ating mga pagdurusa. Ako po si Kaloy at ito ang aking buhay. Walang taong hindi numaraan sa hirap at pasakit. Ngunit, kailangan lamang nating tandaan na kung may pagdurusa, meron din namang ginhawa. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Junel Benamin, Jun Ligaspi, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Phil Cruz sa papel na Kaloy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Miar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landichoy Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang dalagang nabuhay sa anino ng ibang tao at kung paano niya sinubukang baguhin ang kanyang kapalaran. Siya ay si Juliet. Bata pa lang ako, alam ko na kung ano ang gusto kong gawin at kung ano ang gusto kong maging paglaki ko. Ngunit, tila pinagkaitan ako ng tadhana ng pagkakataon na gumawa ng sarili kong kwento. Dahil mula nung magkaisip ako, kailangan ko nang sumunod sa yapak ng isang taong tinitingala ng aming pamilya. Para sa kauna-unahang attorney ng ating pamilya na malapit na maging judge. Oh, cheers! Ay, ang bait. Talagang ganyan ang anak, Almira.
Mapait sa una pero habang tumatagal, tumatamis. Para sa buhay din naman natin. Sa una, mapait. Pero kapag nakuha mo na ang teknik, unti-unti lang tumatamis. Tama. Nakuha niyo pa talagang ikumpara sa buhay natin ng alak, ha? Ayoko nang tumagay. Magmamaneho pa ako ng sasakyan ko mamaya. Oo, wag na. Ayaw namin malagyan ng anumang bahid ng record mo para tuloy-tuloy na ang pag-akyat mo patungo sa pedestal. Dala-dala ang apelido natin. Basta attorney, ha? Kapag may mga gustong humadlang sa mga gusto mong gawin, andito lang ang Kuya Paing mo, ha? Bakit? Anong gagawin mo, kuya? Babato ka naman. Ang panganay ko, Juliet. Halika rito, anak. Bakit, Papa? Uy, ang susunod na abogado ng ating pamilya, Attorney Juliet, ha? Hindi mo man lang bababati ng Auntie Almira mo. Konting panahon na lang, judge na yan. Auntie, congrats po. Oh, kaya pagbutihin mo ang pag-aaral, Juliet. Dapat maging abogada ka rin. At kung malagpasan mo pa mga achievements ng tiyang mo, di mas mainam. Nako. Matalino tong anak kong to. Manang-mana kay Almira, kaya walang duda. Gagraduate din itong summa cum laude. Ilang taon pa, may attorney na rin ako. Hindi ba, Juliet? Lasing na kayo pa. Pagpasensyahan mo na sila, Juliet. Papasok na po ako sa kwarto. May gagawin pa po ako. Sige na. Pero mukhang hindi ganun pala ibig itong pamangkin kong ito, ha, kuya? Ganyan talaga yan. Pero magaling yan. Mabait at masunurin. Kung anong sabihin namin ng mama niya, sinusunod niya ng walang pag-aalinlangan. Ko. Hiniram mo yung kahapon, ah. Andyan lang yun. Asan nga? Kanina ko pa hinahanap yun. Bakit ka nagtataas ng boss Ikaw naman kasi nanghihiram ka lang pero di ka marunong mag-sorry na maayos. Si ate, nananakit. Magsusumbong ka Aray pa, ko. ha? Asan na kasi? Hanapin mo. Ibalik mo sa akin. Na! Hoy, Nilagay ko lang dyan sa mesa mo, eh. Wala nga, hanapin mo. Na nga, eh. Hoy, tama na yan. Ano yan? Kakainis to. Ano, wala na bang inalakas yung mga boses nyo, ha? Baka gusto nyong marinig ng kabilang barangay. Yung mga boses nyong kagaganda. Si ate kasi, ako na naman ang pinagbabalingan ng galit siya sa mundo. Juliet, ano na naman bang problema mo? Andiyan kasi si ate Almira, umiinit lagi ang ulo niya kapag narito si auntie. O kaya pinag-uusapan niya siya. Kung ano-ano yun yung sinasabi mo, eh. Pwede ba hanapin mo na yung libro? Juliet? Na nga, eh. Kapag hindi mo hinanap yung wadda ka sa akin! Juliet, nakapili ka na ba kung saang universidad papasok para sa pag-aaral mo ng abogasya? Mamaya na natin yung pag-usapan. Kumakain tayo. Mas mainam na pag-usapan ang mga ganitong mahalagang bagay sa hapagkainan. Juliet, tinatanong kita. Ate, bakit nga ng ulam? Ang lapit-lapit, hindi mo kaya abutin? Iabot mo na. Juliet, tinatanong kita. Hindi pa po. Bakit hindi pa? Mamili ka na para makahanap na tayo ng dormitoryong malapit doon. Saka na po. Magsasabi na lang ako. Kinausap ko na ang Auntie Almira mo. Sabi ko ipadala niya rito yung mga libro niya para kapag wala kang gawa, nakapagbabasa ka na. O edi pagpasok mo, pamilyar ka na sa mga... Excuse me, Yan na. tapos na po akong kumain. Juliet, kinakausap pa kita. Hayaan mo na. Juliet! Hayaan mo ng anak mo. Ano nga yan? Binabastos ako ng anak mo. Hahayaan ko lang. Juliet! Juliet, Ma'am, bakit po? pagpasensyahan mo ng papa mo.
Yan naman lagi yung sinasabi niyo kapag napagsasabihan ako ni Papa. Ma, mula na magkaisip ako, pinagpapasensyahan ko na si Papa. Konti na lang. Kapag nakapagtapos ka ng abogasya, maaari mo nang gawin ang gusto mo. Maaari ko nang gawin ang gusto ko? Hihintayin ko pa maging abogada ako bago ko magawa ang gusto ko? Wala tayong magagawa. Kailangan nating sundin ang kagustuhan ng papa mo. Ma, kailan ba darating ang panahon? Ipaglalaban mo naman ako. Kailan darating ang panahon na ipaglalaban mo ako kay Papa? Noon pa, alam mo, ayoko maging abogado kagaya ni Auntie. Asawa lang ako. Kailangan ko magpasakop sa papa mo. Ano pa nga bang aasahan ko sa inyo? Juliet, Kung hindi nyo kaya, ako ang gagawa. wag na wag mong susuwayin ng papa mo. Bakit hindi? Ma, ang buhay ko to. Oo, pinag-aaral niya ako. Pero hindi ibig sabihin nun, may karapatan na siyang diktahan ako. May sarili rin akong pangarap. At yun ang aabutin ko. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko kay Papa. O Juliet, nandito sa kon yung mga kakailanganin mong libro. Salamat po, Auntie. Pero, hindi ko na po kailangan ng mga yan. Ha? Bakit? Dalhin nyo na lang po yan pauwi. Anong ibig mo sabihin? Hindi po ako kukuha ng abogasya. Hindi ko po yan magagamit. Almira, Kuya? ito na ba yung mga libro? Juliet, ayusin mo na ito sa bookshelf. Ayaw niya nga tanggapin. Ano? Sinabi ko na po sa inyo, ayoko maging abogado. Ayoko sumunod sa yapak ni Auntie Almira. Ayoko magbasa ng mga libro niyan. Ayoko na mabuhay sa anino ng ibang tao. Juliet! Kuya, wag. O sige na, Juliet. Mag-uusap muna kami ng papa mo. Juliet? Pwede ba akong pumasok? Juliet? Bakit po? Pwede ako pumasok? Sige po. Sabi mo sa akin ang totoo. Talaga bang ayaw mo? Ay, Juliet. Gumaya ka sa Auntie Almira mo. Dapat marami ka rin makuha medals gaya ng Auntie Almira mo. Dito ka mag-aral kasi dito nag-aral ang Auntie Almira mo. Mag-abogado ka gaya ng Auntie Almira mo. Auntie! Mula noon, ikaw na ang bukang bibig ng pamilyang ito. Oo, proud ako na may tiyahin akong kagaya mo. Alam ko naman hindi naging madali ang mga pinagdaanan mo para makarating sa kung saan ka man ngayon. Pero Auntie, si Juliet ako. Hindi ako ikaw. May sarili rin akong anino. Pero noon pa man, anino mo na ang sinusundan ko. Para akong bulag na sumusunod lang sa'yo. Kung saan ka magpunta, saan ka liliko rin ako. Kung saan ka tumalang, tatalon din ako. May sarili rin naman akong buhay. May sarili rin ako pangarap. Wala ba akong karapatang gumawa ng sarili kong kwento? Ay, sorry, Juliet. Sorry kung kailangan mo pagdaanan ng lahat ng ito dahil sa akin. Pero kung desidido ka na sa gusto mong gawin, sige. Susuportahan kita. Susuportahan ka namin ng mama mo.
Hindi mali na maramdaman mo yan. Hindi mali na masaktan ka. Hindi ko man alam ang eksaktong bigat ng pinapasan mo ngayon, pero alam kong nahihirapan ka ng sundin ng papa mo. Huwag ka mag-alala. Narito kami ng mama mo. Kasama mo kami. Sana dito ka na lang sa mga universidad malapit sa atin kumuha ng nursing. Ma, hindi po ako matututong lumipad kung hindi ko ilaladlad ang pakpak ko. O siya, sige. Pa, aalis na po ako. Hindi mo ba ihahatid si Juliet? Tatawag na lang po ako sa inyo ng madalas. Mag-iingat ka, anak, ha? Pangako. Magiging isa akong kagalang-galang na nurse. Para kahit hindi ko nasunod ang gusto mo, may pagmamalaki mo pa rin ako. Makalipas ang 4 na taon, bumalik ako sa bahay bilang isang registered nurse. Hindi ko man nakitang ipinagbunyi ako ni Papa, gaya ng nakikita ko noon tuwing may mga tagumpay na nakukuha si Auntie Almira. Pero alam kong proud siya sa akin. Hindi lamang dahil sa narating ko, kundi dahil natuto akong ipaglaban ang gusto ko. At sa huli, maaari niya pa rin akong naipagmalaki. Sa mga kagaya kong may nais abuting pangarap, huwag ninyong hahayaang diktahan kayo ng iba. Ako po si Juliet, at ito ang aking buhay. Hindi masamang piliin at ipaglaban ang mga nais nating gawin, lalo na kung magiging daan ito upang tayo ay matuto at maging isang mabuting tao. Junior, ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Ligaya. Sampung taon lamang ang aking anak nang pumanaw ang aking asawa. Mula noon, mag-isa ko nang tinaguyod ang aking anak. Ngunit dahil walang natapos na pinag-aralan, nahirapan ako. Napilitan ako makipagsapalaran sa ibang lugar. Iniwan ko sa aking kaibigan ang aking nag-iisang anak. Napainom ko na po si Sir Pablo ng gamot, Ma'am Nelda. Ay, salamat Ligaya ha. Napakalaking tulong mo talaga sa amin. Bukod sa trabaho ba sa grocerya namin, may natutulungan mo pa ako sa pag-aasikaso kay Pablo pag narito ka na sa bahay. Napakabuti niyo rin po sa akin, Ma'am. Kaya naman gusto ko po yung masuklian. Mapalad kami na kilala ka namin mag-asawa. Hindi man kami nagkaroon ng anak, well, para namang nagkaroon ng bagong miyembro ang pamilya namin nang dahil sa iyo. Ay, siya nga pala. May maganda akong balita sa iyo. Magandang balita? Oo. Napagkasundoan namin ni Pablo na ipakuha na rin sa iyo ang iyong anak. Kami na ang magpapaaral sa kanya sa kolehiyo. Talaga po, Ma'am? Oo. Para magkasama na kayo mag-ina dito. Total, malaki naman itong bahay. Maraming salamat po, Ma'am Nelda. Talaga pong matagal ko ng pangarap na makasamang muli ang aking anak. Kaya maganda ka. At uuwi ka ng probinsya nyo sa Makalawa. Opo. Isasama mo na rito ang iyong anak. Nelda,
Nadala ba lahat ni Ligaya yung mga binili mong pasalubong niya sa kanyang anak? Binigay ko lahat, Pablo. Iniwan niya yung iba rito. Konti lang yung dinala niya. Ay dahil nga pupunta din naman dito ang kanyang anak. Mabait at tapat niyang si Ligaya. Masipag. Mapagkakatiwalaan pa. Tama ka. Kaya hindi na ka panghihinayang tulungan eh. Sana minana rin ng kanyang anak ang maganda niyang pag-uugali. Mildred, Ay, Ligaya? Bakit bigla kang pumarito? Hindi mo sinabi na darating ka. Gusto ko kayong sorpresahin, lalo ng anak ko. Ha? Miss na miss ko ng anak ko. Nandiyan ba siya? Kung ano eh. Ligaya. Ligaya, wag ka sana magalit ha. Pero, lumayas yung anak mo eh. Ano? Kailan pa? Bakit? Nito lang. Napagalitan ko kasi siya. Oo. Kasi naman ang tigas ng ulo eh. Puro barkadang inaatupag. Akalain mo ba namang nagdamdam pala siya? Ayun. Basta na lamang lumayas. Oh, Diyos ko. Nasa na kaya ngayon ang anak ko? Nasaan na si Paul? Yun po ang sinabi ng kaibigan ko si Mildred, ma'am. Sir, hindi raw niya alam kung nasaan ang anak ko. Huwag ka nang umiyak. Hayaan mo. Tutulungan kitang mahanap ang anak mo. Totoo po. Oo. Di ba may picture ka naman niya? Oo po, meron po. Maaari kang tulungan ng mam mo na manawagan sa mga estasyon ng radyo. Oo nga. Para mahanap mo ang anak mo. Sige po, sige po. Sabihin niyo lang po kung kailan natin gagawin. Sana naman hindi mapahamak ang anak mo. Yun na rin po yung pinagdadasal ko sa Diyos. Naisip ko lang, mapagkakatiwalaan ba talaga yung pinag-iwanan mo sa iyong anak? Sir Pablo, Baka kasi siya pa ang dahilan, kaya umalis doon ang anak mo. Handa ka na ba sa lakad natin, Paul? Aaminin ko, kinakabahan ako, Douglas. Ano? Anak lang. Ngayon ko lang ito gagawin eh. Alam mo naman, bagong saltala ako sa grupo mo. Dati, nangangalakal lang ako para mabuhay. At ako ang tumulong sa iyo, ha, Paul, ha? Para mabuhay ka na maayos. Binigyan kita ng mga damit ko. Pinakain. Pinatira rin dito sa tinitirahan ko. Hindi ko nakakalimutan Kaya yun. huwag kang kabahan. Ako bahala. Sanay na ako sa trabaho ito. Saan ba tayo magnanakaw? Malapit lang dito. Madali nating mapapasok ang bahay na yun. Dahil sinubaybayan ko ang kilos ng mga tao ron. nakapanawagan na kami kanina ni Ma'am Nelda sa istasyon ng radyo. Kung sana naman, marinig yun nung nakakakilala kay Paul. Sana sabihin sa kanya para magkita na kami. Oh, Diyos ko. Loobin mo po na magkaroon ng magandang bunga ang ginawa namin ni Ma'am Nelda. At higit, sana po, nasa mabuting kalagayan ng aking si Paul. Hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang nangyari sa kanya. Douglas, bakit ka nagagalit? Alak lang. Sino ba yung kausap mo sa cellphone? Pesting si Bobot! Ano sabi? Hindi raw siya makakasama mamayang gabi.
Dahil may trangkaso daw ng loko. Mabigat ang katawan. Puwisi talaga. Unawain mo na lang. May sakit naman pala. Ano pa nga ba? Hindi ko naman siya pwedeng pilitin. Baka sumabit pa tayo dahil sa kanya. Nagagalit lang ako dahil kung kailan malapit na ang lakad, tsaka pa siya nagkasakit. Paano kaya yan? Mamayang gabi na ilakad natin. Walang magbabago, Paul. Tuloy tayo. Pero Douglas... Huwag ka na lang tumutol. Kailangan natin ng pera! Narito na tayo sa bahay ni na Aling Elda. Laki ng bahay. Oo. Ang daming magagandang gamit. Natural. Mayaman eh. Sumunod ka sa akin, ha? Pupuntaan natin yung master's bedroom. Douglas, Sabi ko, sumunod ka na. Dahan-dahan lang ang kilos para hindi sila magising. Sino kayo? Bakit narito kayo? Douglas, may babae. Oo nga. Naku, binuksan pa ilaw. Hindi. Kung hindi, Ang babae. kakapasin ko kayo nitong dala ko pamano. Saan ka ba mo siya, Paul? Hindi maaari, Douglas. Halika na. Umalis tayo dito. Loko ka na ba? Paul? Loko. Ikaw? Ikaw ang magnanakaw dito? Paul, patayin mo na siya. Kilala ka niya. Sasabi tayo. Hindi ko pwedeng gawin yun. Nanay ko yan. Umalis na tayo rito. Hindi ko makapaniwala. Nanay mo pala yung tauhan nila Aling Lerda. Hindi ko rin alam na doon siya nagtatrabaho. Anak mo. Kasi sa cellphone ko lang siya nakakausap eh. Bihira lang at sandali pa. Kaya hindi ko naman nasabi sa kanya ang pagmamalapit sa akin ni Aling Mildred. Buti ka pa, may nanay pa. Douglas, Sige na, puntahan mo na siya. Huwag mo sayangin yung magandang pagkakataong ito na makapagbagong buhay pa. Paul! Oh, salamat anak. At nagbalik ka. Alam mo bang nanawagan na ako sa istasyon ng radyo para lang mahanap ka? kung gano'n, alam niyo wala na ako kina Aling Mildred. Nagpunta ako doon para nga kunin ka na. Pero ang sabi niya lumayas ka dahil napagsabihan ka niya. Hindi totoo yun. Ha? Sinungaling siya. Anong ibig mong sabihin? Naging malupit siya sa akin ay ginawa niya akong alila. Ano? Tuwing tatawag ka sa kanya at nag-uusap tayo, nakabantay siya para hindi ako makapagsumbong sa inyo. Napakawalang hiya pala niya. Ginamit niya sa sugal ang perang ipinadadala ninyo. Oh, Diyos ko. Hindi na siya naawa sa'yo. Napakasama niya. Hindi ko rin natapos ang high school dahil pinatigil niya ako at pinagtrabaho. Pero ang hindi ko na kaya ay ang ibenta niya ako sa pinagkakauntangan niyang bakla. Kaya lumayas ako sa bahay na Oh, anak. Patawarin mo ko. Nagkamali pala ako sa pagtitiwala sa kanya. Sasabihin ko kina Sir at mamang nangyari sa'yo. At naniniwala ako, makakaunawa sila. Tutulungan pa rin nila tayo. Oh, Ligaya, bakit narito ka na naman? Walang hiya. Bakit ka ba nananampal dyan? Ano kasalanan ko? Ang kapal ng mukha mong tanungin pa yan. Nagkita na kami ni Paul. Sinabi niya na sa akin ang lahat ng ginawa mo sa kanya. Ha? Ligaya, Bakit mo nagawa sa aming mag-inay to, Mildred? Naging mabuti naman akong kaibigan sa'yo. Kaya kong tanggapin ang pananakit mo kay Paul. Ang hindi mo pang mapatapos sa kanya sa high school. Kahit na nga masakit sa damdamin ko yon. Pero ang hindi ko matanggap, yung pinagbili mo siya sa bakla para lang magkapera ka! Ay! Ligaya! Patawarin mo ko. Ginamit mo lang pala sa pagpapasarap ang perang pinadadala ko para kay Paul. patawarin mo ko, Ligaya.
Babayaran ko ang lahat ng yun. Hulug-hulugan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ididemanda. Diyos na ang bahala sa'yo! Sa tulong ni na Ma'am Nelda at Sir Pablo, nakatapos na ngayon sa kolehiyo ang anak kong si Paul. At kina Ma'am na rin nagtatrabaho. Salamat sa Diyos, hindi niya niloob na lubusang mahulog sa kapahamakan ng aking anak. Ako po si Ligaya, at ito ang aking buhay. Lagi niyang ginagantimpalaan ang kabutihan ng kanyang nilalang. Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, Julie Gaspi, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas sa papel na Ligaya. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, I'm King Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Nang magkaroon ng pandemic, isa ako sa maraming mga Pinoy na nawalan ng trabaho. Bilang panganay at breadwinner pa ng pamilya, hindi maaaring wala akong hanap buhay, kaya sinubukan ko ang nauuso ngayon na online selling. Buti na lang, ang laki ng bahay ng class president nating si Paul. Kaya na-accommodate tayo dito ngayon kahit hindi tayo kumpleto. Kasi yung iba, ayaw sumama gawa ng present situation natin. Pero salamat sa presence nyo, ha? At dahil ngayon lang tayo nakita-kita, kumustahin naman natin ang bawat isa. Simulan natin kay JP. Okay, JP. Uy, ako pa talaga inuna mo, ha? Ay, ikaw ang katabi ko, eh. O, kumusta ka na? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Balita namin, mayaman ka na. Grabe naman kayo. Simple lang naman ang buhay ko. Nagtatrabaho ako sa gobyerno. Kare-regular ko lang nung nakaraang taon. Kaya maayos na rin kahit paano. Maganda sweldo. Nagpaplano na rin ako mag-asawa. Yun! Galing, ah. Oh, Trisha, ikaw naman. Ako? Well, eto, ang saya-saya ko kasi na-promote ako. Wow. Last month lang. Ako na yung ikalawang pinakamataas na officer ng aming company. Ibang level ka na talaga, Trisha. Di ka na maabot. Baka nga next year sa reunion natin, ha? Ako na ang nasa pinakamataas na position. Wow. Talaga, ah. So, ikaw magbabayad next year ng kakainin natin. Sure! Oh, Jennifer, ikaw naman. Ha? Ikaw na. Ako? Oo. Oh, Jennifer. Balita ko, natanggal ka sa trabaho mo at nagtitinda ka na lang ngayon? Oo. Natanggal ako sa trabaho ko dahil nag-lay off yung company namin. Ngayon, nag-online selling ako. Degree holder ka pa naman tapos nagtitinda ka lang? Trish, teka lang, ha. Patapusin na muna natin si Jen. Oo nga naman, Trish. Masaya namang magtinda. Lalo kapag napaubos ko mga itinitinda ko. So, baka gusto niyo akong tulungan, guys. May dala akong ngayong items. Eto! Seriously? Magtitinda ka ngayon dito? Oo! O ikaw, Trish, baka gusto mo pakiwin ang mga tinda ko. Total, promoted ka na, di ba? Baka 6 digits na ang sweldo mo. Ambunan mo naman ako. Ang yabang ng Trisha na yun, oh. Kala niya uurungan ko siya. Kalma lang. Ayos naman yung ginawa mo kanina, eh, di ba? Natameme siya. Nagtitinda lang. Lang? Minaliit niya ba ako? Kung tutusin, hindi ako nagtitinda lang. I am a businesswoman, you know. Oh, bakit ka natatawa dyan?
Hanga lang ako sa fighting spirit mo. Totoo naman, di ba? Masyado siyang matapobre. Makikita niya, next year, magkakabaliktad ang mundo namin. O anak, bay, magpahinga ka naman. Kagabi ka pa nakatutok dyan sa computer. Hindi ka pa yata natutulog. Ayos lang ako, ma. Ang dami ko kasing customer ngayon. Kailangan kong kunin ng mga orders para ma-deliver ka agad. Ay, sige. Basta kapag nakatapos ka dyan, magpahinga ka muna ha at kumain ka. Opo. May niluto ako doon sa kusina. Oo, ma. Ay, si Makmak nga pala. Di pa yata umuwi eh. Mula kagabi? Ayan na yan. Siya na yan. Oy! Makmak! Bakit ngayon ka lang? Nagkatuwa lang kami ng barkada ko, ate. Halika nga! Lumapit ka nga rito sa akin. Inaantok na ako eh. Ayaw mong lumapit, ha? Halika rito! Halika! Ka, ano ba? Huwag mo hilahin ang bagas ng damit ko. Amoy alak ka? Uminom ka? Ha? Ari ko, Nay, si ate o sinasaktan ako. Kasalanan mo yan! Mabuti nga Ikaw, ha? Pinag-aaral ko kayo ni na Janine at Mia. Hindi ko pinupulot ang perang pinambabayad ko ng mga tuition nyo. Isa pa may pandemya ngayon. Labas ka ng labas! Aray ko naman, ate, ano ba? Sinisigawan mo na ako? Ikaw eh. Itong tatandaan mo, ha? Kapag umuwi ka uli ng umaga na nakainom, palalayasin kita dito sa bahay na to! Uy, alam mo ba, PG? Oh. Tiningnan ko kanina ang ipon ko sa bangko. Ang dami na! Di man libre ka na kung gano'n. Ano ka? Gagamitin ko yun para mas lumakit pang negosyo ko. Plano kong magtayo ng water refilling station sa bahay. Kasi ngayon, alam mo na, may pandemic. Kailangan pa rin ng tubig ng mga tao. Papawiin ko ang uhaw ng mga tao. Ang baduy mo. Basta, sinasabi ko sa'yo, nagsimula ako sa pagtitinda pero magtatayo ako ng mas malaking negosyo. At magiging mayaman ako. Wala kang plano mag-asawa? Ha? Ikakasal na kami ni Hana. Ikaw na lang maiiwan, single. Tumigil ka nga. 25 anyos pa lang ako. Mag-aasawa ako soon. Pero magiging mayaman muna ako sooner. Good luck sa pagpapayaman mo. Oh, ayan ma. Naipa-general check-up na kita at may medication ka for 6 months ha. Uy, aalagaan mo ng maayos ang sarili mo. Binili ko na lahat ng mga gamot mo, pati vitamins. Busy-busy ako sa negosyo ngayon, kaya wag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Hindi kita mababantayan lagi. Abay, ikaw din. Hindi lang ako ang dapat na inaalala mo, kundi ang sarili mo. Ni ang makapagpalit ng damit. Hindi mo na nagagawa. Bay, nung isang araw pa yung damit mo, Oo nga, no? Nangangamoy na nga ako. Pasensya na, ma. Nag-ayos kasi ako ng mga paninda ko. O, pati yung mga paligid ng mata mo, nangingitim na rin. Hindi ka na natutulog na maayos, Jennifer. Baka magkasakit ka na rin yan. May pagkakagastusan kasi yung dalawang bunso nating babae, ma. Kaya nagdo-double time ako. Jennifer, anak, maraming salamat sa iyo. Napakasinop mo. Kung wala akong anak na kagaya mo, abay hindi ko alam kung paano kayong itataguyod ngayong wala na ang tatay niyo. Konti na lang. Matatapos itong pwesto ng water refilling station namin. Ay, salamat, Lord. Unti-unti nang natutupad ang mga pangarap ko. Wow! Ayos! Maasenso ka na talaga, Jen! Vince! Ikaw pala! Oh, napadaan ka.
May pupuntahan ako malapit dito sa inyo. Ba, mukhang may nililigawan kang kabarangay ko, ah. Parang ganun na nga. Ayos ko! Ikaw ang mas ayos. Tingnan mo, may isa ka pang negosyo ngayon. Baka naman pwede mo akong pautangin kahit minsan lang. Magkano? Basta ba, 10% ang porsyento, why not? Wow, grabe naman. 10%? Wag lang. Joke lang. Pero, Jen, congrats ha. Alam mo, hanga ako sa pagsisikap mo. Kahit nawalan ka ng trabaho, nagawa mo pa rin bumangon. At ngayon, nagbubunga na ang mga pinaghirapan mo. Ate, bakit naman ako? Oh, sinong gusto mo? Si Mama. Nakita mo nang hindi siya maaaring mapagod masyado dahil sa kalagayan niya. Hindi na siya gaya noon na malakas pa. Nag-o-online class ako eh. Pagbabantayin mo ko ng water station na yan? Mauupo ka lang doon. Pwede ka pa rin namang makinig sa klase ninyo. Isa pa, kung magreklamo ka dyan para namang attentive ka masyado sa klase, natutulog ka lang naman minsan kahit nasa discussion kayo. Kaya buti doon, hindi ka makakatulog kasi magbabantay ka. Ate naman. Ang kikitain natin doon, pambayad sa internet nyo sa bahay na ginagamit mo araw-araw. Kaya wag kang tamad, ha? Tandaan mo, hindi ka wala ng kaalaman ng problema sa mundo natin, kundi ang katamaran. Kapag tamad ka, hindi ka aasenso sa buhay. Babawasan ko muna yung ipon ko para mapaayos ko na yung bahay namin. Oh, si Trisha to ah. Babatiin ko nga. Hi, Trish! Oh, Jennifer. Ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito? Magwi-withdraw. Ikaw? Ha? Ma'am, approve na yung loan nyo. Paki-fill out na lang nitong form. Okay. Sige. Thank you. Nag-loan ka? Naku, hindi ka nagsabi. Sana sa akin ka nalang umutang. Wala pang porsyento. Sinabi mo yun? Oo, bakit ba? Grabe ka. Malay mo, may emergency kaya nag-loan. Wala namang masama doon. Sinadya ko lang talagang sabihin yun sa kanya bilang ganti sa pagmamaliit niya sa akin nung nakaraang batch reunion natin. Para naman malaman niya anong pakiramdam ng minamaliit. Uy, Dito na pala kayo. Kanina pa kami rito. Mukhang mas konti tayo ngayon. Oo nga eh. Yung iba kasi busy. Pero salamat ha. Taon-taon nandito kayo sa batch reunion natin. May darating pa naman pero si Tricia hindi makaka-attend. Ha? Bakit? Hindi nyo ba nabalitaan? Ang alin? Yung nangyari sa kanya. Ano nangyari? Nakadispal ko ng pera. Ano? Kasi masyadong maluho eh. Ayun, nagkabaon-baon sa utang. Pagkatapos, plano niya sanang ibayad yung pera nakuha niya dun sa mga pinagkakautakan niya. Kaso, nadiskubre ng kumpanya. Ayun, tinanggal sa trabaho. Oh my gosh! Kaya, dyan alam mo, umahanga talaga ako sa iyo eh. Hindi naman sa pagkukumpara sa inyong dalawa, pero ikaw kasi kahit pa unti-unti lang ang usad mo at kahit mahirap ang hanap buhay na sinusuong mo, nagtsatsaga ka talaga. Salamat sa compliment, Vince. At dahil dyan, ako ang magbabayad ng kakainin natin ngayon na in-order na kanina pa ni JP. Yun, ayos ah. At for you, Vince, meron kang libreng isang galon ng mineral water. Mahirap ang buhay pero sa mga taong masipag at marunong magtiyaga, hindi imposibleng matupad ang ating mga pangarap. Sa mga kagaya ko nagtitinda, huwag kayong mapapagod at lalong huwag kayong mahihiya dahil marangal itong hanap buhay. Kahit usad pagong, ayos lang yan. At least, umuusad tayo. Ako po si Jennifer at ito ang aking buhay. Hindi mahalaga kung anong klase ng hanap buhay meron tayo. Ang importante, ito ay marangal
at ginagawa natin ng may determinasyon, sinseridad at pagmamahal. Baka nagsiganap Susan Robles, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin, at Jeneline de la Cruz sa papel na Jennifer. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muya. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, isang lalaking nagbahagi ng kwento ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya ay si Victor. Magandang araw po. Taga rito po ako sa Makati. Laki kami magkakapatid sa hirap. Na-stroke kasi si Itay. Si Inay naman, walang mapasukang matatag na trabaho. Yun ay dahil hindi niya natapos ang high school. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Sige na, Nay. Pumayag na po kayo. Anak, baka magkasakit ka kung isasabay mo pang mag-aaral sa trabaho mo. Hindi po, Inay. Kaya ko po. Malakas po ang katawan ko. Pumayag ka na, Delpha. Ako. Gusto talaga ng panganay natin na makatapos ng pag-aaral. Para din naman po ito sa atin, Inay. Itay, kung makakatapos po ako at magkakaroon ng stable job, may papagamot ko na po kayo. At mapag-aaral ko naman po ang mga kapatid ko. Salamat sa maganda mong pangarap para sa amin, anak. Sana nga makaya mo. Kaya ko po, Itay. At saka, konting subject lang naman po ang kukunin ko sa college. Oy, siya, sige. Pero kapag nagkasakit ka, titigil ka. Opo, Inay. Eh, saang universidad ka naman papasok? Oo nga. Doon din po sa pinagtatrabahuan ko po, Inay. Pumayag silang mag-aaral ako doon. Delpha, hating gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Ay, naiisip ko lang yung ating panganay. Hindi ko naaawa ako sa kanya. Nagtatrabaho bilang janitor. Nag-aaral. Tumutulong pa sa gastusin dito sa bahay. Kung hindi sana ako na-stroke, hindi tayo mahirapan ng ganito. Hindi mo naman kagustuhan yun. Kung may trabaho lang nga sana akong mapapasukan na maaari akong kumita ng malaki. Kung meron lang sana, mababawasan ang hirap ng ating anak. Ano kaya kung lumapit tayo kay Ate Priscilla? Mabait yun. Baka matulungan niya tayo. Nung sumulat naman tayo sa kanya sa ibang bansa, bumalik lang sa atin ang sulat. At naipagbili na rin yung dati ninyong bahay. Naintindihan mo na yung explanation ko, Rachel? Oo, Victor. Ang galing mo pala sa math. Thank you sa pagtuturo mo sa akin, ha? Uy! Si janitor nag-aaral. Ay, ikaw pala, Jomar. Nag-review kami para sa exam bukas, Jomar. At saka pwede ba? Tawagin mo naman siya sa pangalan niya. Uy, bakit? Talaga naman janitor siya rito. At yun lang ang dahilan kaya siya nakapag-aaral dito. Sobra ka naman manlait. Ano ka? Nagsasabi lang ako ng totoo. Hoy, janitor. Umalis ka na nga rito. Iwan mo kami ni Rachel ko. Anong Rachel mo? Hoy, hindi kita boyfriend, ha? Bakit? Sige, Rachel. Oras na ng trabaho ko eh. Sige, Jomar. Huwag ka na mangarap na makakaahon pa sa pagiging janitor. Hanggang dyan ka na lang.
Okay, quiet lang. Na. Anak, malalim ng gabi. Nagbabasa ka pa rin. Kailangan po, Itay. Para matiyak ko po na mataas ang magiging grades ko sa mga exam bukas. Konting oras na lang itutulog mo. Hindi na po bale, Itay. Kaya ko naman po. Ang sipag mo talagang mag-aral. Gusto ko pong makaahon tayo sa hirap. Na makalaya na po ako sa mga panlalait ng tao. Bakit? May umahamak ba sa'yo? Hindi naman po may iwasan yun. Dahil janitor lang ako. At mayayaman ang mga estudyante nakakasalamuha ko. Yung iba po, masasama ang ugali. Sila po yung humahamak sa akin. Tatagal mo sa loob mo, anak. Ha? Huwag po kayong mag-alala, Itay. Hindi po ako papaapekto sa kanila. Dahil may pangarap po ko para sa atin. Ay, salamat. Ay, maaga ko matapos ang paglilinis. Mahaba ang time kong makakapag-aral. Uy! Janitor! Ang linis na dito sa koridor, ah. Oo, Jomar. Mabilis ko natapos ang paglilinis. Sige maiwan na kita. Sandali! Saan ka pupunta? Tapos na ang gawain ko dito. Kaya magbabasa na ako. Sino naman ang nagsabi sa yung tapos na? Oh, ayan oh. Jomar naman. Bakit mo ibinuo sa floor ang dala mong soft drinks? O bakit? May reklamo? Mayabang ka kasi. Dikit ka pa ng dikit kay Rachel. Hindi kayo bagay. Mahirap ka lang, mayaman siya. Kami ang bagay. Kaibigan ko lang siya. Gago. Di mo ako maloloko, oy. Maglinis ka na nga. Di ba janitor ka rito? Ha? Janitor? Ha? Ano? Napakayabang talaga ng Jomar na yun. Ang sama ng ugali. Bakit nagagalit ka sa kanya, Rachel? May nagsabi sa akin ang ginawa niya sa'yo. May mga estudyanteng nakakita sa inyo. Hayaan mo na lang siya. Hindi naman niya ako sinaktan eh. Pero sinasaktan niya yung kalooban mo. Pasalamat siya, hindi mo siya pinapatulan. Gusto ko makatapos ang pag-aaral. Kaya ayokong masira ang record ko dito. Kaya talaga nagtitimpi ako. Yan. Maayos ng mukha at buko. Lalabas na ako dito sa powder room. Sana naman, hindi ako mahirapan sumakay ng taxi ngayon. Bakit naman kasi? Nagkasakit pa yung driver namin. Labas na nga. Kumusta, Rachel? Ano ba, Jomar? Ano ba ginagawa mo dito sa labas ng CR na babae? Uy, tinaabangan ka. Pwede ba? Umalis ka sa daraanan ko? Umalis ka! Ganyan. Hindi naman ako aso, ah. Nabasta mo lang paalisin. Alalahanin mo. Tayong dalawa lang nandito dahil umuwi na maraming estudyante. Kaya magagawa ko lahat ng gusto ko sa iyo. Bastos ka talaga, no? Ikaw, kanina mo pa ako tinatawag ng ganyan. Pues, patutunayan ko sa iyo ang kabastusan ko. Ulit. Huwag ka nang magpumiklas. Wala ka namang magagawa eh. Uy, ang pakilameron janitor. Bitiwan mo siya sabi! O yan! Ikaw janitor ka, ha? May araw ka rin sa akin. Walang hiya talagang Jomar na yon. Hindi na natakot. Kahit sa university, pinagtangka kang gawa ng masama. Kala niya kasi wala nang maaaring tumulong sa akin. Mabuti na lang andun itong si Victor. Ang binatang ito pala nagligtas sa'yo, anak. Yes, Mommy. Victor, maraming salamat sa'yo, ha? Anong family name mo, iyo?
Enriquez po, ma'am. Victor Enriquez po. Yan ang apelyido ko nang dalaga pa ako. Hindi ko napansin. Enriquez nga pala ang apelido mo, Victor, pagka nagro-roll call sa klase. Magkaklase ba kayo sa lahat ng subjects? Ay, hindi po, Mami. Sa math ko lang naman po kasi siya classmate eh. At hindi rin po namin napag-uusapan ng family name ko. Masaya akong malaman na isang mabait na binata ang kaapelyido ko. Ano nga pala pangalan ng parents mo? Enrico po at Adelpha. Enrico? Adelpha? Oh, Mami, bakit nagulat kayo? Kilala niyo ba sila? Victor, ang tatay mo ba ay matangkad? May balat sa kanang balikat? Gwapo at matangos ang ilong? Bakit alam niyo po ang itsura ni Itay? Kung ganun, ang tatay mo. Ang kapatid kong matagal ko nang hinahanap. Mami? Ibig niyo sabihin, magpinsan kami ni Victor? Oo, anak. Ho? Eh, kaya pala magaan ang loob ko sa'yo, Rachel. Dahil pinsan kita. Pero Mami, paano po nangyari yun? Nagalit si Daddy kay Enrico nang mahalin at pakasalan niya ang katulong namin si Adelpha. Pinalaya sila ni Daddy sa bahay. Tinanggalan na lahat ang benepisyo ang kapatid ko. Ganun nga po ang kwento noon sa amin ni Itay. Kapag nagtatanong kaming magkakapatid tungkol kay Lolo. Victor, gusto kong makita ang tatay mo. Sabik na ako makita ang kapatid ko. Matagal na po siyang na-stroke at nasa bahay lang po. Kawawa naman ang kapatid ko. Kami lang po ni Inay ang nagtatrabaho. Ate Priscilla. Ate. Enrico, kapatid ko. Ang tagal ka namin hinahanap ni Daddy. Si Daddy, inanap ako. Oo. Nang nagalit siya sa'yo, pinauwi niya ako rito sa Pilipinas. Ipinagbili niya ang bahay natin at ng ibang lugar kami. Kaya pala, nung sinulatan kita, bumalik lang sa akin ang sulat ko. Dahil wala ka na sa address mo sa abroad. Kumusta si Daddy? Ilan taon na siyang patay, Victor. Ha? Pero pinagsisihan niya na ang kanyang ginawa sa'yo. Kaya nga pinahanap ka niya eh. Si Daddy? Patay na? Oo. Sayang, hindi na po pala namin makikita ang lolo namin. Hindi bale. Ngayon nakita ko na kayo. Tutuparin ko ang pangako ko kay Daddy. Isasama ko na kayo sa bahay. Ipagagamot kita, Enrico. Ate. Upang muli kang makalakad. Salamat. Salamat, Ate Priscilla. At kayo naman ang mga kapatid mo, Victor. Makapag-aaral na kayo ng maayos. Lubos ngang natupad ang aking mga pangarap. Nakaahon kami sa hirap at nakalaya ako sa panglalait ng mga tao. Salamat sa Diyos. Salamat sa trabahong ibinigay niya sa akin. Ako si Victor, dating janitor. At ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susana Villegas, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Royanas. Ito ang aking buhay.